Oops, teka. Ito. Meron tayo ditong supply. 6 volts, 800 milliampere. Ayan. Transformer type. Yan, no? Piyesa niya, may mga power diode. May capacitor din. Ayun, no? Oh. Ang capacitor niya ay 16 volts, 100 microfarad. Ito ay i-convert natin sa regulated power supply. Ito lang ang problema rito, yung prong. Papalitan natin. At dito 220 volts into 6 volts. So ito yung 6 volts line. Yan. Hongguang AC adapter, 6 volts DC, 800 milliampere, 240 volts, 60 hertz. Diba? Tanggalin natin ang ating output, yung linya. Ayan, tanggal na. Ito yung ating voltage regulator, capacitor na naman. Hininang ko na. Yan yung bagong module na ginawa ko. Yan yung voltage regulator. Ayan. Magiging ano na siya, regulated voltage. At tapos na. Gawin natin, testingin natin yan kung siya ay magiging ano niyan, 6 volts using this 7806 regulator. Susukatin yan. Ayan yung 220 nya. Saksak natin. Tester yung output. Tingnan natin kung 6 volts ang output. Tingnan natin. Teka. Yan. Ayusin. Voltage DC. Yun. Teka. Ayun. 6.00 volts DC. Yan yung kanyang output. So yung 220 volts na-convert niya sa 6 volts DC using the full bridge rectifier, yung diode. Yun yung diode dito. Kailangan ng capacitor dyan para smooth. 220 transformer, then i-rectify niya, magiging DC from AC, magiging DC, and then i-regulate niya 6 volts using yung bagong module na ginawa. 6 volts. Kaya ang output niya 6 volts DC. Nilagyan ko na rin yan ng indicator, blue LED na may resistor para makita yung kung nakasaksak na o may na siya, ready na. Lagay natin.
Dito sa lalagyan. Lalagay natin yan. Lagay, baligtad. Yan. Yan na. Lalagay sa loob para hindi makuryente. Ayusin ang kable. Ang kable, wag didikit. Magdikit-dikit. You know. Dikit. At hininang na. Dinikit ng glue gun. Yun. Ready na. Nakakonekta na sa tester. DC. Ating testingin. Yun. Umilaw. Kanyang voltage ay 6.00 volts. So dito, meron tayong schematic diagram ng ating 6 volt supply. Yung Hongkwang, ito lang meron sa kanya yung transformer, diode, tsaka capacitor. Itong portion na ito, yan yung ginawa nating module. Yan yung 6 volts regulator. Paano ba gumana ito? Diba sinaksak natin sa 220 transformer. Dito 220 pa yan. Sine wave. Diba? Step down transformer yung gamit ng ating supply. So maliit na nun yan, maliit na sine wave. Meron siyang positive voltage at negative voltage or reverse. Pabalik na takbo. Forward, reverse. Back and forth. Kasi siya alternating current, AC. So dito, sa primary, malaking AC. Step down, bababa niya. Magiging small AC, na siya, signal. At, anong gamit nung apat na diode? Yan yung tinatawag na full bridge rectifier. Rectifier. Ang ibig sabihin rectifier, yung AC, alternating current, i-rectify niya. Gagawin niyang DC or tinatawag na direct current. Rectify yung forward at reverse na signal o na wave, gagawin na niyang one direction. Ganun lang. Kung gagawin natin yung direct current, magiging direct current na siya using this full bridge rectifier diode, power diodes. Usually ito mga 1N4007 type na diode. Kasi yung takbo ng kurente niyan galing dito sa 220, mag-i-induce ng voltage, bababa yung voltage, step down, kuryente takbo dito sa D1, capacitor 1, and then papunta sa D4, then to pin number 4. Siyempre, di magkakameron siya ngayon ng output na half wave. Yun yung half wave natin. Reverse, reverse voltage. Diba? Pabalik naman kuryente dito. Doon naman takbo sa D2, C1, and then to D3, then to the other end. So, yung pabalik na kuryenteng yun, magiging ganun naman, positive pa rin. Kasi, interpret, ano ba yun? Ginawa ng capacitor yan na positive. Kasi yung direction niya, always papuntang positive to negative ng capacitor. Kaya magkakameron ulit siya ng positive voltage dito, yung half wave during the negative. So, ito na, pulsating DC na yan. Iisa na yung direction, always to the right.
Ngayon, ang gamit ng capacitor, filter. Pipilter niya yung pagitan ng dalawang humps. Gagawin na niyang ganito yan. Straight na halos. Ganun. Wala na yung humps. Diretso na siyang ganun. Pipilter na niya yung dalawang waveform, half wave. And then, magiging DC na siya. So, from alternating, naging DC na lang, direct current. Ibig sabihin ng DC, direct current, o rectification na tinatawag, ginawa niyang only the current in one direction na lang. Yung ginawa niya one direction, o naging direct current yan. Ngayon, meron ditong regulator. Ano ba gamit na regulator sa circuit? Kasi, kahit na yan, sabihin natin na nagpuproduce siya ng 6 volts dito. Bakit siya nagproduce ng 6 volts? Dahil sa windings ng transformer. Pag minsan, tumataas siya, nagiging 8 volts, 9 volts, 6 volts, kasi siya ay hindi pa regulated. So, kaya siya gumagamit ng regulator, katulad ng 7806, para i-fix niya yung voltage sa 6 volts. Yan yung gamit ng 7806. Input niya, ground, tsaka output. 3-pin voltage regulator yan, 7806. Meron siya sa input voltage na capacitor. Para stabilizer. Output voltage, stabilizer na naman, 10 microfarad, 1 microfarad. Kailangan yan. Kasi para mas maganda yung buga ng kuryente rito, higop, buga, charging, discharging. Sa kabila, ganun din, pang-coupling o pang-dugtong ng circuit. Diba? Para sa output. Charging, pag out niya, charge, discharge. Ano man ang discharge niya, papunta naman sa load. Ngayon, meron ditong indicator, yung blue, LED, D5. Para malaman natin na nagpapunction na yung circuit. Ito na yung pinaka-output. Yung positive niya at negative output. Ito yun. Kaya meron yan, anong yan? Once na pinatay mo yung circuit o dinisconnect mo, yung capacitor, ang tendency yan mag-discharge dun sa LED. So, yung gamit din yan no? May discharge na yung laman ng capacitor. So, pag binuhay mo ulit, unti-unti namang mabubuhay ito. So, yun yung pinaka-discharging load niya ito. So, yan ang function ng ating power supply. Yung tinatawag na linear. Kasi yung non-linear, yun yung mga SMPS, switching mode power supply. Ito, ginagamitan lang ng transformer. Maganda ito. Kaya lang inefficient. Pero ito, maganda ang kanyang maganda yung kanyang output. Kaya lang mahal siya, mahal gawin kasi malaking transformer ang gamit mo. Di ba? Mantalo sa SMPS, maliit lang. Kaya lang hindi masyadong pino yung output o meron siyang noise dito sa SMPS due to the switching ng meron kasi yung yung oscillator. Dito wala. Purely linear. Kung ano yung pag output mo, dire-diretso na, ipipilter niya yung ganyan, magiging 6 volts na kagad. Wala siyang PWM. Purely linear lang, diba?